So, good afternoon. So, this is Teacher Gracie. So, sorry sa mga hindi ko na-tag. Yung iba hindi ko friend ata sa Facebook. So, by the way, kaya ako nag-live today kasi gusto kong mag-share ng information or helpful tips para sa mga class activities, especially EDB and PPTX file. Maraming nagre-request kung or nagpapaturo kung paano gawin ito but we don't have enough time and then dahil nga pandemic, so hindi ako makadalo sa mga office or sa mga bahay nyo para ituro ito personally kasi mahirap talaga siyang i-explain sa chat. So I prefer to have this FB Live na after kung mag-FB Live, i-download ko rin to sa YouTube channel namin na Team Jessie. And aside from that, dahil sharing is caring, after this FB Live, magbibigay ako ng 10 free EDB files and PPTX files na magagamit nyo sa mga class nyo everyday. So, before I'll teach you how to make the EDB file, let me show you yung mga sample EDB file na meron ako. So, kung mapapansin nyo, sa ating class-in, so pwede ka mag-download ng mga document, files na magagamit mo sa everyday classes. So, I have 4 major folder: activity, introduction, junior videos, and kid videos. Kasi almost 2 years na rin ako sa ACADSOC. So, I have this collection na gawa ko lang rin yung karamihan. So, dito sa introduction folder ko, so nandyan yung introduction for adult, for kids, how to ask 5-star through PPTX file, and other folders. So, pag click mo yung mga folder na yan, marami pang mga laman yan. So, it's my personal thing and techniques in how to gain more 5-star and more regular students. So, kung meron kang maraming activities sa class mo, makakagain ka ng more regular student na kung saan ang makakatulong yun para mapataas yung score mo as online teacher, especially sa ACADSOC. So, let me show you the EDB file activity. So, meron ako dito mga download activity, EDB, grammar, puzzle, short story, and mga personal file ng mga regular student ko. So, meron sila dito mga pangalan, lalo na yung mga kids. So, I'll show you other EDB files. So, for example, ng EDB file na ituturo ko sa inyo, or nang ibibigay ko sa inyo is, so, napapansin nyo, meron ako dito mga EDB file for animals. I-click mo lang yan. Marami yan. Okay? Meron din ako dito mga activity for numbers, house, hobby, food. So, magre-request lang kayo kung ano yung gusto nyo. Bibigyan ko kayo ng EDB file. So, about things, time, toys, transportation, and about sa mga grammar. So, marami yan. Pag-click mo yan talaga, hundreds of EDB or activities na meron ako. Kasi 2 years na ako, so nakaipon ako ng mga activity ko na ginagawa ko rin on the spot while on class. So, may dalawa kasing uri ako ng way on how to make EDB files. The fastest way, and yung isa naman, yung medyo traditional way na ginagawa ng ibang teachers na later ituturo ko sa inyo. So, ito yung example ng EDB file, papakita ko sa inyo, na gawa ko while on class. Look. So aside from animals lesson, so meron din dito mga grammar. After, kasi karamihan ng lesson natin sa ACADSOC, 1 page, 2 pages, kung meron ng 10 pages, paulit-ulit naman yung words. So I created a lot of activities, especially EDV, to help extend the time. So, kasi 25 minutes tayo, salita ng salita. So, ito, very helpful siya. So, for example, you ask mo lang yung student mo, how many dogs are there in the picture? So, ilalagay lang, idadrag lang nila yung correct word to complete the sentence. For example, there is 1 dog. Okay? So, yung mga ibang advanced learner, alam na nila yun, kahit 6 years old, may mga estudyante akong magaling. So, yan, marami yan. So, how many birds? So, tatanong mo lang ulit yan. Tapos,
Siyempre, tuturuan mo sila kung paano i-drag kung hindi pa marunong. Pero kung regular students mo na, alam na nila yan. So, marami ang mga ganyang activity. So, kakita nyo naman. So, i-maximize ko yung screen. Another example, so marami dito. So, another example naman ng EDB file ko, mga basic EDB lang to kasi madalian lang na ginawa on the spot habang nagkaklase kami. For example, this EDB activity about clothes. So, ito naman about clothes naman siya. So, isang technique ito na please choose the correct spelling word. So, ito yung mga on the spot siya. Kukuha ka lang sa Google ng picture, tapos dahil alam na nga nila yung different kind of clothes, so mag-focus naman sa spelling. So, ipapacircle mo lang yung correct answer. For example, which one is the correct spelling word for the dress? So, isi-circle nila yan. So, yan. Very good. So, ganyan-ganyan lang. So, marami din yan. So, ayun nga. So, let's start on how to make an EDB file. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng EDB file. Tchadan! So, burahin natin to. Oh, ayan, meron pa pala akong mga ganito. So, isi-share ko rin to sa inyong EDB file na to. Very helpful siya, actually. So, syempre, dadrag lang nila yung correct word sa correct picture. For example, dress. Wow, very good. So, like that. So, paano gumawa ng EDB file? So, there are two ways. As I mentioned earlier, may two ways tayo kung paano gumawa ng EDB file. Una, kung gusto mo ng background, kukuha ka lang ng background. For example, white background. White background sa Google. So, lahat tayo, as an online teacher, isa sa mga kakampi natin sa Akinsoc or sa online class is yung Google. Napaka-helpful niya. So, hindi ko na ipakita. So, ito nga, for example, kung ito yung gusto nyong background, there are two ways kung paano siya ilagay sa Classin. Una, just right-click the mouse, choose copy image, and punta ka sa Classin app, Control-V, or just paste it. Okay, this is the first way on how to put pictures on EDB file. So, para hindi siya magalaw sa klase, pwede mo siyang i-lock. Kung makikita nyo itong option na to, lock option siya. Pag nilock mo siya, kahit anong galaw ni student, hindi na yan magagalaw. So, permanent na siyang nandyan. Okay? Another option on how to get a picture in Google is this. So, nakikita nyo tong parang gunting dito. So, mayroon ditong screenshot and hide classroom. So, ito lang gagamitin mo para mag-screenshot. Tchadan! Okay. So, yan na. Pero mas prefer ko yung copy-paste. Mas mabilis or mas maganda yung pixel pag ganun yung gagamitin mo pag kumuha ng picture. And yung ibang teacher, gusto nila yung clear background na picture. For example, maglalagay tayo ng dress. Para makakuha ka ng dress na clear yung background, for example, dress, itatype mo lang yung bagay na gusto mong i-copy papunta sa Classin. And then, dudugtungan mo lang siya ng PNG. So, pag PNG yung format ng picture, ibig sabihin, clear yung background niya. So, hanap tayo dito ng PNG file. Ayan, katulad dito. So, right-click the mouse, copy the image, and go to, pero hindi siya hindi siya PNG file. Kailangan pa natin siyang i-save. Save. Ito yung mahirap pag gusto mo ng clear background. I-save mo siya sa computer mo. For example, right-click, save image as, and then, for example, ito, save mo siya. Para mapunta siya sa Classin, pupunta ka dito sa icon na parang attach case, and then, load image. Kiklik mo lang yan, and then, kunin mo na kung saan mo sinave yung picture. Tchadan! Oh, look! Tingnan nyo kung ano yung pinagkaiba. Ito yung PNG file na sinave mo sa iyong Facebook. And then, ito naman yung picture na kinopy-paste mo lang manually, hindi mo na sinave. So, ito yung pinagkaiba. So, clear background.
Ito naman hindi siya clear background. Okay, so always remember, you need to save first the picture sa iyong computer or any folder, then upload to your ClassIn. Pero kung gusto mo ng easy way, tulad ng ginagawa ko, easy upload lang ng picture, copy-paste lang ako. Mas mabilis siya. Kasi on the spot yung ginagawa ko mga EDB files. So, ganyan lang gumawa ng EDB file. So, katulad niyan. Kung ano siya, so lalagay mo lang dito kung anong uri ng damit to. So, dress. So, D-R-E, yan. Gusto mo ng ganyan. Gusto mo palagyan ng Chinese meaning kasi yung zero learner na mga estudyante, di nila alam kung anong dress. Kasi mga 5 years old, 7 years old. And then, sa mga adult naman, may mga ginawa din akong mga EDB file for adult. So, let me show you. I-share ko rin sa inyo tong EDB file for adult. So, dito ko siya nilagay sa introduction ko. Personal file. So, depende yan sa inyo kung saan nyo ilalagay. Usually kasi pag adult, more on free talk. So, about business, travel. So, I created this free talk with topic 1. So, yung goal is to, yung goal natin dito is makapagsalita ng mas marami yung estudyante. Kasi more an adult na sila, kailangan lang nilang mag-practice talking. So, ito yung mga topic na ginawa ko. Family, travel, technology, marriage, career, personality, parenting, business, and environment. Okay? So, for example, dito kayo sa environment, ito yung naisipan yung topic. Kukunin mo lang yung dice sa iyong ClassIn. Makikita mo ang dice na to dito pa rin sa attach case. Yung makikita mong square icon na may 3 dot. So, yun yung dice. Pag clinic mo yan or clinic na student, so, mag-choose yan na nga. Kunyari, 4. So, let's see. What's the question in number 4? So, kailangan ng estudyanteng sagutin yung tanong in a complete sentence. Siyempre, English, kasi English class siya. So, let's see kung anong question. So, babasahin mo yung question. Can you tell me 5 ways to help the environment? So, yan yung first question. Other adult student, hindi nila naiintindihan yan. So, kailangan mong i-translate in English. And, ipatry mong magsalita siya in English. Tapos, titingnan mo yung grammar kung correct or kung hindi correct. So, itatama mo yun. So, for example, business. So, nasa yan kung hanggang ilan yung gusto mong question sa bawat topic. So, number 5, ganyan. So, ganun lang yung mga ginagawa ko. Merong business, mga tanong sa business. So, bawat number, may iba't ibang question siya. Free talk siya na kailangan magsumagot yung estudyante based on his or her personal opinion. Okay. So, yun na nga. So, if you have any question about how to make EDB files, so i-PM nyo lang ako or mag-subscribe kayo sa channel ko. Ibibigay ko yung 10 EDB file. Free siya actually. And then PPTX. Kasi sa A-Classroom, hindi ko kayang magbukas ng A-Classroom without class. Alam nyo naman yon. PowerPoint or PPTX lang yung na-access doon. Hindi pwede yung EDB file. So, I created some PPTX file for a classroom activity. And then, kung hindi kayo marunong gumawa ng PPTX, alam ko yung iba naturuan ko na before. Pero yung mga bago pa lang, hindi ko naturuan. So, example ng PowerPoint na ginagawa or PPTX introduction is katulad nito. For example, let me show you my welcome banner or welcome PPTX file. So, for kids, ito yung ginagamit ko. Yes, syempre, ilalagay mo yan kung anong oras mag-start yung klase nyo. Ito naman for adult. So, may iba-iba akong welcome banner na gawa ko. So, for you to get the picture na gumagalaw, yung may animation, ang itatype mo lang ay, for example, gusto mo ng flower gift.
animation or flower animation GIF. Itatype mo lang yung GIF format naman siya. Hindi naman PNG. GIF format para yung gumagalaw siya. Ayan. Katulad nito, bubuksan natin yung isang flower dito. Tingnan natin kung gumagalaw. Ayan, 'di ba? Katulad nito. Gumagalaw siya. So, copy-paste mo lang siya sa PowerPoint. Ito naman yung very quick tutorial sa PowerPoint. Bubuksan ko muna yung PowerPoint. So, kanina yung EDB file, ito naman PowerPoint. Very useful naman ang PowerPoint, both class in and a classroom. So, let's see. Gagawa ko ng very quick tutorial on how to use PPTX or how to make PPTX file na may animation. So, for example, clear background lang yung gagawin natin. Dito. So, itong flower, ito na lang para mas bongga, gumagalaw na. Ika-copy, right-click the mouse, copy the image, and then pupunta ka sa PowerPoint. Hindi mo siya ipipaste lang manually or Control-V. Hindi siya applicable kasi ordinary picture lang yung lalabas. So, ang gagawin mo para makuha mo yung exact na animation ng picture as a GIF format, right-click the mouse and then choose, kung nakikita nyo tong tatlong box, so ang pipiliin mo lang is yung nasa gitna. Keep source formatting para makopya niya yung exact na format ng GIF picture. So, hindi yung first kasi use destination theme. Number 2, keep source formatting. Number 3, picture. So, ang pipiliin natin is keep source formatting. So, yun. So, pwede mo siya i-resize. So, ayan. So, pwede ka mamili ng mga background, border, kung gusto mo ng mga border. So, let's say, border animation GIF. So, ayan, may iba't ibang border animation GIF. So, gusto mo rin ng flower border. So, ayan. Ayan, pipili ka lang dyan kung ano yung gusto mo. So, i-review mo muna siya, syempre, kasi yung iba, peke. Ayan, may light. So, again, ang gagawin natin, copy the image, go to PPTX file, and then right-click again, and then choose the keep source formatting or yung pangalawang square. Tchadan! There you go. So, pag sinave mo siya, kunyari, save mo siya, let's say, for example, kasi ano lang to, practice lang to, hindi naman talaga ito yung gagawin natin. Ipapakita ko lang sa inyo kung effective ba yung ginawa natin. So, save as. Tingnan natin kung anong kalalabasan. Save natin as 1, kunyari. And then, let's upload it to ClassIn. So, alam niyo naman kung paano mag-upload ng file. All you need to do is go to Cloud folder or Cloud disk. And then, dito sa baba, may option tayong upload. So, upload and let's locate the file. So, P, it means PPTX file siya. So, nagda-download siya. So, let's wait. There you go. Oh, okay. Upload successfully. So, let's see kung anong hitsura ng ating PPTX file. Oh, hindi pa siya converted. So, it will take few minutes para ma-download completely. Ayaw pa rin. Wait. And then, ito yung quick tutorial ng EDB, PPTX, and then later, yung mga mabilisan talaga, yung mga advanced learner, mga 14 years old, 16 years old, focusing on grammar. I'll teach you some site na mabilis kuhaan ng mga grammar activity. So, yun naman yung gagawin natin later. So, let's see this first before we go to the next activity. Oh, ayan, di ba? So, makukuha mo yung exact na effect doon sa Google. Meron siyang lightning, gumagalaw yung flower. So, nasa inyo yan kung gusto nyo gumawa ng activity, ng welcome banner, 5-star, and many more. So, nasa inyo yan.
So, ito pala, tips lang, kasi para makakuha kayo ng 5-star from your student. So, I created this as my own 5-star banner or PPTX file. So, yan, maglalagay kayo ng comment para sa student. So, yan, may translation din ng Chinese para sure na maintindihan ng parents. And then, ito, kung paano pumunta sa site at kung ano yung gagawin nila para makapunta sila sa feedback option. And then, lastly, wala na po. Iba pala yung ginawa ko, hindi ko pa din-download dito. So, iba yon. So, for a classroom ko naman yun. So, yun na nga. So, next, ituturo ko naman sa inyo. Oh, okay. Ituturo ko naman sa inyo kung paano kumuha ng activity about grammar. Ito hindi it takes time to make this. So, may isa-suggest akong site. So, kung makikita nyo dito sa aking sa Google, meron ako ditong mga naka-bookmarks. So, may folder din ako dito na activities. So, itong tatlong site na to, yan, I will show you the first one. Magsi-search ka lang ng activity dito na kailangan mo. For example, board game. So, let's type board game. Then, click. So, maglalabas siya ng iba't ibang board game activity for student. So, kung gusto mo specific, fruit board game and other board games, so isi-search nyo lang siya. Ang dami, di ba? So, kung anong gusto nyong board game, i-click mo lang siya to view the file. And then, kung nagustuhan mo siya, i-download mo lang siya. Click download. Ito sa option, download. So, mag-login ka. So, kung ano yung ginamit mong login at the first login, yun ang gagamitin mo tuwing magda-download ka. One-time login lang naman siya per day. So, yan. So, kung ano-anong activity. Another example ng site, so tandaan nyo tong site na to, ilalagay ko to sa baba ng aking YouTube channel para mas ma-access nyo siya. Pangalawang, useful and free site. Kasi yung ibang site, kailangan mo magbayad para makakuha ka ng mga activity. So, ito naman, number 2 site na favorite ko, pinaka-favorite kong site na pinagkukuha ng activity. Ito, All Things Grammar. So, this is more on grammar. So, for example, like mga past participle, present tense, mga frequency of adverbs, you can find it here. Doon din naman sa isang site meron, pero dito mas simple, wala masyadong mga picture. Pero yung activity for advanced learner kasi walang mga picture. Let's say present frequency of adverbs. Okay? So, search mo lang kung anong activity ang gusto mo. So, frequency of adverb, maglalabasan yung mga options. So, check mo lang yung first link or second link. And then, maglalabas na iba't ibang activity about frequency of adverbs. Pag gusto niyo siya, for example, gusto ko na itong activity na to. So, i-click mo lang tong free download. So, don't worry, wala siyang virus. I've been using this for almost 2 years now. So, safe siya. Mahirap kasi mag-click ng mga link minsan. Hindi safe. Pero ito, proven and tested na. So, yan. Medyo matagal lang ng onte kasi naka-live tayo. Yan. So, yan. Nandiyan na rin yung answer. Diba? Madaya tayo, may answer na. So, sa baba, usually nakalagay yung answer. So, para mapunta siya sa class in, of course, ida-download mo siya. Itong arrow dito na download, i-click mo siya. And then, save the file. For example, lalagay natin frequency of adverbs or FA1. So, isi-save ko siya sa desktop. Minsan, pwede kang gumawa ng folder. Save. So, para mapunta siya sa class in, syempre, as the first rule, kailangan mo i-download sa class in. Punta ka ulit sa cloud disk, upload, hanapin mo yung FA. So, ito, sinave ko lang sa desktop para mabilis. So, hintayin natin siya ng very, very light. Ayun. So, yun na nga. Ito na yung
activity. So, nasa yan kung gusto mong palakihin. So, pwede mo i-explain yan sa student and then pasagutan sa kanya. Meron meron tong thousand of activity. So, kahit na mag 1 hour kayo ng klase, hindi ka maubusan ng mga activity. So, just remember the site. Okay? And then, last one, hindi ko masyado tong ginagamit. Mm. Oh, teka, may nagko-comment pala. Masyado akong focus sa... Hindi ko na naisip pa. Miss Irina, miss you. Hindi yung isa-isang sinisave. Oh, hindi yata gumagawa mga effects sa A-Classroom. Ang Ivina, sa A-Classroom, hindi. Hindi siya talaga gumagalaw, actually. Sandali nga. Mm, parang nag-appear siya as PDF. Oo. Pero yung bagong A-Classroom, hindi ko siya masyadong gusto. Pero doon sa bagong A-Classroom, meron tayong option na i-convert yung file sa PPTX. Gumagalaw siya. Yun nga lang, hindi siya friendly use. Ang pangit gamitin. Pero nag-create ako ng mga PowerPoint or PPTX file for specific for A-Classroom lang. Mabilis ang gawa ng activity. So, hello Jill and Rina. Thank you for watching. So, ipopost ko to sa YouTube channel ko. Subscribe kayo kasi marami pa akong i-download. Marami akong i-vlog about teaching. Alam niyo na, para sa ekonomiya. Sa ibang group, FB group kasi ng ACADSOC, yung anong nasa Netless? O yun, ano tayo yun, Vina? Sa ibang ACADSOC page kasi, yung mga EDB file, binibenta nila. So, para hindi na mahirapan yung ibang teacher, kaya ginawa ko tong vlog na to. And then, magbibigay din ako ng mga free EDB file at saka PPTX. Free lang siya. So, ilalagay ko siya sa Google Drive or i-PM nyo lang ako para bigyan ko kayo ng mga EDB file. So, yun na. And, teka, tuloy ko lang muna to para before ako matapos. Itong number 3 naman na site, hindi ko masyadong ginagamit. Kasi more on picture to. Kung gusto mo ng ito, maganda rin to. Like, for example, dito usually hinahanap ko yung mga hobbies, yung may mga picture dito. For example, hobbies or sports. So, hahanap ka lang dito. Itatype mo lang kung ano yung gustong activity mo para sa student mo. So, ayan, kiklik mo lang siya. Lalabas yung mga iba't ibang option. Ayan. So, view and download. So, view and download. Let's see. Kung ito yung gusto mo, ang maganda dito sa site na to, connected yung mga activity. So, for example, kung ito about vocabularies, hobbies vocabularies, makakakuha ka rin ng ibang activity like this one. Connected siya actually sa bawat isa. Oh, asa na ba yun? Basta marami dyan yung ABC, pasasagutin mo sila. I-explore nyo lang itong site na to. Itong tatlong site na to, ilalagay ko sa ating link sa baba ng YouTube channel ko nitong video para madali nyo siyang makita. So, yun lang. Actually, mabilis lang na tutorial at saka mga tips for class activity. Mine here. Wala kayong klase, Vina? Wala kayong klase, no? Ano ba ngayon? Ayaw, Monday. Naka-off pala kayo pag Monday. Kumusta naman? Hindi ako nakakadalo sa inyo. Miss ko na kayo, Vina. Yung jacket mo na sa akin pa rin. Dadalhin ko dyan pag pag naalala ko. Nandito lang naman, safe naman siya. Basta ibabalik ko yung jacket mo. Hindi ko nadadala dyan sa office. So, ayan. Abang Basta bibigyan ko kayo ng mga ADB files. Di ba dati nangihingi kayo, hindi ko alam kung paano yan. Ngayon, madali lang pala. Pag nasa class in, ganito pala ituturo ko pa sa inyo. X natin to. Okay? So, for example, sa A-Classroom kayo, tapos wala kayong activity. Kasi yung mga activity mo, nandoon sa class in. So, pupunta lang kayo dito sa Cloud Disk. Ayan.
para ma-download yung activity na yon, lalo na pag PowerPoint. May mga PowerPoint ako dito. For example, PPTX, download activity, i-download nyo lang siya. For example, ito, hanap ako ng PowerPoint. Wala atang PowerPoint dito. For example, itong school things, dahil naka-PowerPoint siya, pwede rin siya sa A-Classroom or kahit na anong activity pwede. So, i-click nyo lang download, tapos pupunta na yan sa computer nyo, tapos tsaka nyo ita-transfer sa A-Classroom. Medyo matrabaho siya, pero mas okay na yan kaysa tumunganga ka sa A-Classroom dahil hindi ka nakakaipon ng mga documents doon. Off nyo. How many days yung off nyo, Vina? 1 day lang? Hmm. So, ito helpful din siya para sa A-Classroom na mga activity. So, ida-download nyo lang siya from ClassIn from ClassIn papunta sa computer nyo, then from computer ilalagay nyo sa A-Classroom. So, para mayroon kayong mga activity. Lalo na mga regular, Diyos ko, hindi, kailangan talaga may mga naka-imbak ka na mga activity para sa mga regular students mo. Kailangan magpasikat every day. So, ayun na nga, medyo masyado na atang mahaba yung video ko. Ilalagay ko kasi to sa YouTube channel ko. Hindi ko alam kung paano mag screen recording gamit tong laptop. So, ginawa ko na lang sa FB Live. First time ko tong mag-FB Live while sharing screen. So, yun. Maganda pala ngayon na yung FB. Ang dami nang pwedeng gawin. Katulad nito. Dati sa Skype lang. Ngayon pwede na sa FB. So, through your FB, makakapag-share ka ng screen. Gusto mo mag-share ng information. Depende pa rin, pero twice every cut-off po. Okay. Twice every cut-off. Ako twice a week. 5 days lang ako pumapasok. 2 days lagi off ko. Di ba, nasa bahay na nga, tapos 2 days pa yung off. Tinatamad ako, kaya 2 days ako nag-off every week. Yan lang. So, hindi tayo nakakalabas-labas, no? Dahil sa hindi natuloy-tuloy yung ating banding. So, pag natapos yung COVID, mag-eat out tayo. Namimiss ko na kayo. So, yan, hanggang doon lang yung live ko kasi masyado nang mahaba. Ay, lalagay ko sa YouTube. Baka wala nang manood. So, I'll see you. I-end ko na yung live ko. Bye-bye. Thank you for watching. So, PM nyo lang ako para sa mga EDB files. Okay? And don't forget to subscribe my YouTube channel, Team Jassy.